malaman kung paano natin sundin ang ginawa ni Jose na talagang tapat siya sa kanyang amo at sa Diyos, mga kaibigan, no? And merong temptation sa kanya, ngunit hindi po siya hindi siya nadala ng temptation na yon. Ang tibay ng kanyang pananampalataya sa Diyos, na masasabi ko pong meron siya talagang tunay na pananampalataya sa Diyos at may takot siya sa Diyos. Dahil po sa sinabi niya dito na, sabi niya, kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. May takot po siya sa Diyos. Kaya yun, dahil sa takot niya sa Diyos, hindi niya pwedeng pagtaksilan ang kanyang amo. Dahil din po, nagtiwala sa kanya ang kanyang amo. Kaya yan po ang isa sa magiging halimbawa na dapat natin sundin, mga kaibigan. Na kung meron pong nagtiwala sa atin, huwag po natin itong pagsamantalahan, no? Na dahil may tiwala sa atin ay yung bang tatraydorin natin. May mga taong ganito eh. May mga taong kung sino pa yung nagtiwala sa nila ay kanilang pagsamantalahan, no? Hindi po dapat ganun. Dapat itong ginawa ni Joseph ang ating sundin, mga kaibigan. At kaya siya naging blessing, or God blessed him. God bless Joseph more and more dahil po sa kanyang katapatan po sa Diyos, mga kaibigan. At dahil may katapatan siya sa Diyos, syempre yung tapat na yun ay nagagawa niya sa tao din po. 'Di ba? Kahit tayo sa sarili natin, kung meron po tayo yung tunay na pagmamahal sa Diyos at tapat tayo sa Diyos, ang work doon, 'di ba? Ang work doon ay sa kapwa po natin. Syempre, paano naman kung sasabihin natin na meron tayong tunay na pananampalataya sa Diyos, ngunit hindi naman natin ina-apply sa sarili natin sa pamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa kapwa natin, di ba? So, kailangan, sa ngayon, dahil may faith tayo sa Panginoon, ay gagawin natin yon sa pamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi tayo gagawa ng katrayduran. Na kagaya dito sa temptation, ilang beses po siyang inakit ng asawa ng kapitan, no? Na si Potiphar, yung asawa niya, inakit si Joseph pero hindi po siya nagpapadala. Imagine, kung sa iba pa yan, aakitin ka ng babae. Yung madadala na yung iba, mahihina po kasi sila. Pero kung matatag ka, una talaga kung may Diyos ka sa buhay mo, yun po yung magpapalakas sa atin. Kasi kung kulang po tayo ng pananampalataya, ang pananampalataya ay hanggang bibig lang. Pag merong temptation, madaling mahila. Kaya itong si Joseph po, mga kaibigan, ang tibay po niya. Unang-una pa lang, nasa kanya na kasi ang Diyos ginagabayan na siya palagi ng Diyos. Isa yan, mga kaibigan. Kailangan natin ng gabay mula po sa ating Panginoon. Kailangan natin, mga kaibigan. Wala po tayong kakayahan sa sarili po natin. Kung wala po tayong gabay mula sa Diyos, madali po tayong sa temptation, madadala ng temptation, or hindi lang sa temptation, mga pagsubok sa buhay, mga kaibigan. Dahil ang pagsubok sa buhay natin ay hindi din po yan madali. Pag sa sarili lang nating pagtitiwala, hindi natin kayang gampanan or hindi kayang dalhin. Kailangan natin ang lakas ng Diyos, mga kaibigan.
Kaya nga may iba sa pagsubok nila sa buhay, sa kahirapan, yung iba dahil walang Diyos, nagtitiwala sa sarili, hindi nakayanan, ayun, yung iba nagpakamatay, no? Pero kung ang tao may Diyos, kahit ano pang mga pagsubok, paghihirap, nagtitiis, may pagtitiis, nakakayanan dahil may Diyos po sa buhay.